Good morning po sa inyo lahat. Magandang umaga po. Kumusta na po kayo? Sabi ng iba, mag-beauty. Ang iba, mag-beauty. Ano ba talaga? Sige nga po, kumusta niyo yung katabi niyo? Kapatid, Kumusta naman, ka na? Rose? Kumusta naman na yan? Hi, Lizelle. Beauty. Hi. Usually, mag-respond May? tayo, okay lang. Hi. Masaya naman ako. Pero, whether we accept it or not, deep inside, meron po tayong dala-dala. Tama po ba? Hindi po natin siguro masabi na may malaki akong problema. Hindi tayo makapagsabi ganun pag tayo po ay sinabihan ko sa kana, ay kapatid, ang laki ng problema. Walang magsasabi nun, di ba? Hello? Not feeling well. Ganyan po tayo, hindi po tayo nagsasabi ng totoo or whatever yung ating naramdaman. What we say is okay lang, but deep inside tayo po ay sugatan, tayo po ay dumadaan sa trouble ng buhay. Yan po ang katotohanan. Amen? Parang hindi kayo kumbinsiyo. Amen. So, purihin po ang Panginoon dahil unti-unti ay nababawasan po yung araw ng month of August. Alam niyo po ba itong mga nakaraan na sobrang init? Na-experience niyo po? Ako po ay nagtatrabaho sa labas palagi. Ako po ay nagtitest ng mga sasakyan. Kapag ang sasakyan ay nakapark po sa roof ng 3 to 5 hours, hindi ka po makakaupo sa upuan. So, yan po yung nararanasan. Kaya lagi akong nababalisaw-saw. Kumbaga, talaga sobrang init. So, what I did, i-drive ko yung sasakyan at pupunta ako sa Misanin para medyo malamig. So 10 minutes, bukas ang bintana para medyo humupa yung init. Mabuti po yung iba sa inyo sa opisina. Hindi po kayo nakakaranas ng sobrang init. Yung iba pong kasamahan natin dito, nagtatrabaho sa labas. No? Alas 6 ang pasok, alas 12, alauna, uwi na sila. Pero kami po, maghapon, no? 6 to 6 yung pasok po namin. So, yan po ang buhay ng OFW. So, tandaan po natin, ganun tinitiis po natin yung mga sacrifice na yan para sa ating family. Amen? So, kaya, makikita po natin yung buhay ay talagang ako po, nararanasan ko na yung paghina. So, hindi po lagi tayo malakas. So, nung kabataan ko, kaya ko pang mag-drive ng maraming sa ngayon, kumbaga, limitado na. So, praise God, tayo po ay pinagpala ng Panginoon sa umaga pong ito. So, mamaya yung sagot niyo po, diba, tinanong kayo ng katabi niyo, kumusta ka na kapatid? Okay lang. So, mamaya po, pagkatapos ng sermon, ng message, makikita niyo po kung ano yung isasagot niyo. Amen po? Amen. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Ayan. So, yun po yung ating pag-aaralan sa umaga po ito. At basahin po natin yung ating mga talata na ating pag-aaralan. Nakakakaba pa rin dito kahit paminsan-minsan lang dito. Amen. So, yan po yung ating So, yan po yung ating pagbubulay-bulayan. Sino po nakabasa ng Matthew 25, 1 to 13? May nakabasa na po sa inyo? So, ito po yung yung talinhaga ng 10 virgin ng mga babae. So, sige po tayo po itumayo. Basahin po natin habang binabasa po natin ay tayo po ay humingi ng wisdom sa Panginoon. So, sige po, ready? Read.
At midnight, they cried out, "Here's the bridegroom, come out of the womb." Then all the virgins woke up and turned their lamps. The foolish ones said to wise, "Give us some of your oil. The lamps are going out." No, they replied, "There may be enough for both of us." Instead, go to those who sell oil and buy some for yourselves. But while they were on their way to buy the oil, the virgins were ready and the door was shut. Later the others also came. "Lord, Lord," they said, "open the door for us." But he replied, "Truly I tell you, I don't know you. Therefore keep watch, because you do not know the day of the hour." Amen. So, magpalain po ng Panginoon ang pagkabasa sa kanyang mga banal na salita. Tayo po yung manalangin. Minsan pa dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, O God, sa oras na ito that you allow, Panginoon, na kami magkatipon sa lugar na ito. Una, upang ikaw ay aming sambahin, purihin, pasalamatan, at pangalawa, upang kami inyong turuan sa inyong mga salita. O dakilang Diyos, banal na Espiritu, patuloy ka po na mangusap sa bawat sa po sa amin. Ina-acknowledge po namin that apart from you, wala po kami magagawa. Holy Spirit, ikaw po Diyos ang magpaunawa sa amin sa bawat prinsipyo namin pong matututunan sa mensahe mo sa mga isa. Salamat o God, gamitin lamang po ang inyong lingkod bilang instrumento, Panginoon, upang dalhin ang iyong mabuting balita sa aming pong kalagitnaan. Ikaw ang maitaas sa aming kalagitnaan, mapurihan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po kayo. So yan po yung naglalarawan ng 10 virgin. So, makita po natin yung 5, sila po yung may mga dalang ilaw. Yung 5 nandun sa likod, so sila po yung base po dun sa kwento, sila po yung naubusan ng langis upang bumili sa labas. Yan po yung ating pag-uusapan sa umaga po ito, the urgency of spiritual readiness. Amen po. So, bago po yan, so magandang umaga muli mga kapatid. Malakas po ba yung sounds o okay lang? Lakas, ako. Tunay nga po na tayo ay pinag-isa ng Diyos sa lugar na ito upang sama-sama po natin na pagbulay-bulayan ang kanyang banal na salita. Hallelujah. Examine po natin ano ba itong matututunan natin dito sa parable ng na-share ng Panginoong Hesus. At ito po ay sinasabi po doon na ito po ay nag-i-speak directly sa ating mga puso. No? Ang kondisyon po ng ating puso, no, before the Lord, yung ating relasyon sa Kanya. So, doon po sa ating natunghayan, so, nandun po yung kwento ng Panginoong Hesus, no, na sabi nga po doon ang kaharian daw ng Diyos ay katulad ng 10 virgins, no? Sabi po doon, who took their lamps and went out to meet the bridegroom. So, 5 of them, sabi po doon ay foolish. At yung 5 ay wise. The wise one, sabi doon, however, took oil in jars along with the lamps. The bridegroom was long time in coming. So, medyo naabala, naantala. At sabi po doon, sila po ay naantok at nakatulog. At midnight, meron pong sumigaw. Sabi doon, here's the bridegroom. Come out to meet him. Then all the virgins woke up and trimmed their lamps. The foolish one said to the wise, sabi po nila, give us some of your oil, dahil naubusan na kami. Subalit sabi po ng mga wise virgins, sabi po niya,
there will not be enough for both of us. Instead, you go out and buy some para sa inyo. So, balik sabi po nun sa verse 10, but while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went with him to the wedding banquet, and the door was shut. Later, the other son came and said, Lord, Lord. They said, open the door for us. But he replied, I tell you, I don't know you. Therefore, keep watch, because you do not know the day of the hour. So, yun po yung kwento doon sa talinghaga. So, dito po, makikita po natin makita po natin dito yung ilang mga bagay na matututunan as we continue na pag-aralan po ito. So yan po, the urgency of spiritual readiness. So, kaunting background lang po, no? So, bago po tayo tumuloy doon sa ating pag-aaralan, si Jesus, lagi po siya, most of the time, ay gumagamit po siya ng mga talinghaga, parable. Kumbaga, hindi po lahat ay sinusubo sa atin ng Panginoon. Kailangan minsan mag-isip tayo. Di po ba? Paano kayo kumakain ng lutong pakwan, di ba? Kailangan mong paghirapan bago mo makuha. Isang ganun po ang salita ng Panginoon. Hindi lahat po sinusubo sa atin. Kailangan po tayo mag-isip. So ano pong nito? Ano pong isa sa layunin? Sabi po upang yun daw ating kaisipan at ang ating puso ay kung paganahin natin. No? Hindi lang basta tayo nakikinig, kundi paganahin natin yung ating puso at yung ating isipan. No? At sabi nga po doon, invite us on the deeper spiritual realities. At sabi po doon, ito po ay katulad ng isang key na nag-a-unlock ng treasures ng katotohanan ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. So, ready na po ba kayo? Wala, hindi pa sila ready. Yan. Ano po yung kailan natin na kahalagahan nito? Itong parable na ito. So ano po yung sinisimbol ng virgin and the lambs? Doon po sa kwento. So ito pong 10 virgins, ito po ay naglalarawan o nagre-represent na tayo po ito, mga mananampalataya. Agree po ba? Tayo po ito, mga mananampalataya, that we are eagerly anticipating the return of our bridegroom. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Di po ba tayo po iglesia? Tayo po ang iglesia. Si Jesus ang bridegroom. Tayo po ang bride. Amen po? The lamp we carry, ito po yung nagsisimbolize po ng ating faith sa ating Panginoon. At ito po ay nagliliwanag sa mundong ating ginagalawan. Totoo po ba na nagliliwanag ang ating mga ilaw sa ating siyudad o lugar na ginagalawan? Amen? Also, the lamps represent the righteous living and obedience. Di ba sabi ng Panginoon, we are the salt and light of this world. Whether we like it or not, yan po ang taguri sa atin ng mga mananampalataya. So kaya naman dapat tayo magliliwanag. Amen? So hindi po tayo sinindihan ng Panginoon upang itago, kundi tayo, ang desire po sa atin ay tayo magliwanag sa ating pong mundong ginagalawan. Okay, so ano po ba itong
ano po ba itong nagre-represent ng 10 virgin na merong ilawan? Alam niyo po, sa isa sa mga customary ng mga Hudyo, sabi po doon, for the bridegroom to come at night at the bride's house, where her bridesmaid attend her. When the bridegroom approached, was announcing, the maiden went out with the lamb to light his way into the house of the celebrant, of the celebration. So yung pala ang purpose nun. So isa po sa customary ng mga Hudyo, kapag ka meron pong ikakasal, so itong mga bridesmaid, sila po ay sasalubong dun sa groom. May dala-dala po silang mga ilaw upang samahan, tanglawan itong groom na pumunta doon sa celebration. So yun po, kaya po, kumbaga, yung example dito ng Panginoon, usually, doon sa kultura po nila. Di po ba? Kaya, nandito po yun, nag-represent yung 10 virgins with lambs. So ito po yung mga babae na sumasalubong dun sa bridegroom upang samahan sila papunta dun sa wedding party or the wedding celebration. So yun po yun. So meron po dong dalawang karakter, di ba, yung the wise and the fool. The wise virgin teach us about preparedness. They were not only watchful but also have extra oil. Meron po silang extra oil na dala. At ano pong ibig sabihin nito? It represents a deep, abiding faith that endures through tough trials. So yun po yung nag-represent yung the wise virgin. So hindi lang po sila may dalang langis, kundi meron po silang baon. Kaya nga wise di po ba? Advance yung kanilang pag-iisip, wais. Subalit ito pong nabanggit itong foolish virgin, hindi nila inantala na baka yung bridegroom ay ma-delay. So, nandun po yun. Diba sa ating pong pagta-travel, hindi po natin inaantala na baka ma-delay yung flight. So, nandun minsan tayo po ay nag-i-struggle. No? Maalala ko po nung ako po ay pinadala ng company, mag-training po sa Japan. Yung flight ko po from Kuwait to Dubai, delay. Delay po ng mga siguro 45 minutes. Alam niyo po, pagdating po ng Dubai, nandun na po yung airline sa tarmac. At from doon sa airport ay sinakay po ako dun sa ano ba yung tawag doon? As in ako na lang hinihintay. So naapektuhan po lahat. Yung pagahe ko, naiwan. Napakalamig pa naman dun sa pupunta ko sa Japan. So ganun po, kapag hindi po natin in-anticipate o minsan hindi natin magagawa yung pag-delay, so yun po ang nangyayari, tayo po ay nag-struggle. Katulad po ng foolish virgin na ito, hindi po nila inalintana na baka ma-delay yung pagdating ng kanilang bridegroom. So kinapos po sila ng langis. So nagdala lang po sila ng eksakto. Amen? So ano pong represent to ng foolish virgin? Lacking oil represent those who may have surface level of faith. Mababaw lamang yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. O masasabi natin na lack of commitment. Kumbaga, nasasiyahan na siya dun sa okay na ako. They will not exert an effort para mas maging. Ganun po. So ito po yung nag-represent ng 5 foolish virgin. Amen. Nawa, makikita po natin mamaya kung saan po tayo mag-perform. Are we on the side of the wise virgin or the
foolish virgin. Ayan. And then yung letter C, the delay and midnight cry. So sabi po doon, dumating po ang hating gabi at may sumigaw. Sabi nga, nandito na, dumating na ang bridegroom. Come out and meet him. So sila po ay nagising at inayos po nila ang kanilang mga lampara. At yun nga po, na pag-alaman ng 5 na sila po ay naubusan ng langis. So ito po yung scenario na kung saan yung pagdating ng Panginoong Hesus, hindi po natin alam. Meron po bang nakakaalam kung kailan siya dadating? Some of the religious group, sinabi po na noong 2017 dadating ang Panginoong Hesus. Binigyan na po yung kanilang mga ari-arian, naubos na po, pero hindi pa siya dumating. So the delay of the bridegroom arrival signifies that we don't know when Christ will return. So kaya nga po sabi ng Panginoon, watch, magbantay kayo. Diba? Sabi po dito sa huli, therefore keep watch because you do not know the day of the hour. Siguro kung alam po natin na padating na ang Panginoon bukas sa Makalwa, tayo po ay busy-busy. Di po ba? Sa probinsya, pagka may dadaraw na politician, talagang yung daanan, nilinisan pa. At prior to doon, meron pang advance party. Pero sa atin, parang baliwala lang, di ba? Doon po sa mga babae na yun, hindi po nila alintana yung pagdating ng bridegroom o mag-delay. They just go on to the flow at bahala na si Batman. The delay and the midnight cry. So hindi po natin alam kung kailan ang dating ng Panginoon. The unexpected nature of His coming. Yes, nakikita po natin may mga sign, di po ba? War against war, flooded, famine. So yung pong next year, di ba, inaabangan po sa atin yung El Nino, yung tagtuyot. Ba't inaabangan nila? Di ba? Pag-pray natin sa Panginoon na hindi na dumasin yun. Amen po? So tandaan po natin mga kapatid, hindi po natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Sabi nga po doon, nor the angel nor the son, hindi po nila alam, only the Father. Kaya sabi po doon, watch out and keep, therefore keep watch, because you do not know the day of the hour. Amen po? Ayan. Letter D, the call to watchfulness and preparedness. So habang tayo po ay naghihintay, ano po yung ating gagawin? We just waiting ba? Waiting means we are doing something. Amen? Hindi po tayo naghihintay na wala po tayong ginagawa. Amen po? Sabi po doon, we must be spiritually ready. So hindi naman po ready, we should be vigilantly watching, and nurturing our relationship with God. So ang paghihintay po ay hindi po yun yung walang ginagawa. Paghihintay po is not you are in motion. You are not in motion. Kundi meron ka pong ginagawa, di ba? Spiritually ready. Ano pong ginagawa natin para po tayo maging handa spiritually? Nagbabasa ng salita ng Panginoon, nag-aaral, umaatin ng mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon dahil dito po sa Kuwait sa FLCC, marami pong ino-offer ng mga pag-aaral. So kaya po wala na pong maidadahilan na hindi ko alam yan. Ang kailangan lang po ay yung inyong availability. Sa mga athlete, di po ba? Kapag ka walang paghihirap, walang glory. Di po ba? Kailangan mong mag-sacrifice. Pag walang sacrifice. So yun po. We should be
the call to watchfulness and preparedness, we should be spiritually ready, vigilantly watching, and nurturing our relationship with God. So, paano ba natin minonurture yung ating relationship sa Panginoon? Isang bis lang ba tayong umati ng church? Friday lang? O Sunday lang? Tapos na? Okay na? O umati naman ako ng Bible study? Isang linggo, isa. Okay na ba yun? Umati naman ako ng prayer meeting pagka walang pasok. My friend, mga kapatid, kulang po yun. No? Kung ang diablo, sila po ay nag-double time, no, baka mga Kristyano, baka hindi. No? Tandaan po natin, no? Hindi po natin alam ang pagbabalik ng Panginoon. That's why very clear na sinabi po ng Diyos sa atin. No? Ito pong ibig sabihin ng parable of the 10 virgins. No? We should be spiritually ready, watching vigilantly and nurturing our relationship with God. So ito po parable na ito po ay nagre-reflect, no, sa ating po mga buhay. No? Katulad po ba tayo nitong wise virgin na sila po ay prepared, sila po ay expectant? No? O katulad po tayo ng the foolish one na they are lacking of true readiness. Wala po silang commitment. No? They are just go to the flow. Sabi po doon, remain watchful for His return and with expectantly. Dahil tunay nga po na hindi po alam natin ang araw, ang oras ng pagdating ng Diyos. Amen po? We don't miss yung kanyang pagbabalik. Sabi po sa Matthew 24:27, sabi po doon, for as the lightning comes from the east, is visible even the west, so will be the coming of the Son of Man. Amen po? So kaya po napakahalaga mga kapatid na huwag po nating baliwalain yung ating mga ginagawa sa ating pong pagbabasa ng salita ng Diyos, meditate, prayer, pag-attend po ng Bible study, pag-attend po sa mga gawain. Dahil yan po ang isang paraan upang tayo manurture sa ating relasyon sa ating Diyos. Amen po? Hallelujah. Ayan. So, sa ating pong reflection, application and reflection. So, tandaan po natin, ang mga pinipreach po dito, di ba, parang 10% lang o 20% ang nare-retain sa atin. After tomorrow, nakalimutan na po natin. Di po ba? Wala na. We just come and hear the message and kalas. Balik ulit sa Friday. Kita-kits tayo sa Friday. Alam niyo po, kahit 1,000 message ang inyong narinig, kung walang reflection, kung walang application, lahat po yun baliwala. Kaya, tandaan po natin, ang Panginoon po ay seryoso sa mga bagay na ito. The oil of spiritual preparedness. Kung sabi po doon, katulad daw po ng mga virgin, they needed oil. We need the oil of spiritual preparedness. Ano po yun? Yung ating pananampalataya. Deep faith, constant prayer, intimacy with God. Maybe we can ask ourselves, Panginoon, ang lampara ko ba, ang ilaw ko ba ay nabiliwanag? Or maybe sometimes like flickering, yung mga andap-andap.
Kaya ito po yung reflection sa atin, ito po yung application. Kung merong dapat i-apply, gawin po natin ngayon para hindi po natin makalimutan. Lord, help me in this situation. Ang aking ilaw ay umaandap-andap. Kailangan natin ng oil. Kailangan natin ng Holy Spirit upang tayo po ay lumakas. At yan nga po, di ba ang symbolize ng Spirit of God, di ba yung oil? Nag-represent po yan. So kailangan po natin yung oil. Huwag po nating hayaan na tayo po ay maubusan ng oil. And then finding the balance. So alam po natin sa ating mundong ginagalawan ay talaga kung hindi po tayo careful, tayo po ay sa-sidetrack. Mawawala po tayo sa focus. So kaya tandaan po natin, while we are waiting for the coming of the Lord, so ano po yung dapat natin gagawin? Para po tayo ay maging nagpapatuloy. While waiting for God's timing and actively pursuing spiritual growth, hindi po dapat tayo hinto sa pag-aaral. Tapos ko na yan. Alam ko na yan. Hindi po. We should be continuously mag-spend. Kumbaga, naisin natin na tayo lumago. Dahil habang nandito po tayo po ay mag-aaral. Kahit po ang mga leader na ginagamit na yan po ay nag-aaral, patuloy mag-aaral. Kung hindi po natapos yung course, tapos na. Start po ulit tayo na mag-aaral. Dahil yan po ang magdadala sa atin para po tayo maging handa. Amen po? That we should always pursue spiritual growth. Sabi nga po doon, don't let complacency take root. So huwag po tayo maging complacent. Dahil naatin na natin ito, okay na. No, we should strive more. More and more. Kaya nga po, di po ba si Apostol Pablo, ano po yung declaration na? I want to know Christ in the power of His resurrection. Kayo po ba, gusto niyo po bang makilala pa ang Panginoon? Okay na kayo dyan? Kumbaga sa graduate na kayo. Alam niyo po, habang nandito tayo, we should strive na makilala ang Panginoon habang hinihintay po natin yung kanyang pagbabalik, yung hinihintay natin na living hope. Amen po? Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. So kaya po dapat ma-balance natin. Habang tayo naghihintay sa Panginoon, gagawa po tayo sa ikalalago po natin. Hindi po tayo pwedeng umasa sa ating kapatid na, sige, palaguin mo ako. Walang ganon, di po ba? Tayo mismo ang gagawa upang tayo lumago. Amen po? Kaya lang po sabi niyo po, di po ba, work out your own salvation. Hindi na po tayo tumanggap sa Panginoon, tapos na. Kailangan mo mag-strive, makilala siya. Yes, yung pagdating po natin ng ganitong service, makakatulong po yan. At higit sa lahat, kung atin pong i-apply yung ating natutunan. Amen po? Hallelujah. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. So, malapit na po tayong matapos. Ayan po yun. Ayan. So, madali naman po yung ating mensahe sa hapon na ito. Katangalan ito. So, sa ating pong conclusion, ayan. Mga kapatid, andyan pa ba kayo? Amen.
Alam niyo po itong parable of the 10 virgins, it's remind us, no? Tanda po natin, ito yung magpapaalala sa atin yung pong ating spiritual na journey. So tanda po natin, we are just passers-by in this world. Tayo po ay dumadaan lang sa mundong ito lamang. Okay. Awaiting for the glorious return of our Lord Jesus Christ. Amen? Nawa, tayo po ay maging katulad ng wise virgin. Nasabi po doon, filled with oil of faith, shining brightly in a world that need the lights of Christ. Nanawa, tayo po ay katulad ng mga babaeng wise virgin na hindi po sila naubusan ng langis. Meron po silang dala. At yung ilaw na yun nagliliwanag upang saan man tayo ay maliliwanagan po ang ating lugar na pinalalagyan. Amen po? As we depart today, mga kapatid, let us heed the call of the Lord Jesus Christ. Na ano pong sabi doon? Be ready. And the life that we live, dahil po yung anticipate po natin yung pagbabalik ng ating Panginoon. Amen po? Nawa, hindi po tayo masarahan ng pinto katulad po ng foolish 5 virgin. Na sila po kinapos ng langis, sila po bumili sa labas, and then all of the sudden, hindi po sila nakasama sa celebration. Sayang po, hindi po ba? Kaya nga po sabi ng Panginoon, maraming tatawag sa Kanya, Panginoon, Panginoon. Nagpalayas kami ng mga masasamang espiritu. Ano pong sabi ng Panginoon? Depart from me, I never knew you. So kaya nga po, hanggang sa huling hininga natin, hindi po dapat tayo mag-stop, makilalanin si Jesus, hindi dapat tayo mag-stop upang tayo lumago sa pagkakilala sa ating Panginoon. Hindi po natin alam kung kailan ang dating ng Panginoon. Yes, meron pong mga sign. Hindi po natin alam, bukas makalwa, dumating na siya. That's why God is telling us, hey, mga anak, mga kapatid, be watchful and pray. Minsan magugulat na lang tayo yung ating kamag-anak na matay na. Hindi man lang natin nabahagyan ng mabuting balita. So yun po yung dahilan bakit tayo may ilaw upang magliwanag, diba? Ang mga nasa kadiliman. Hindi po ito na kumbaga nalalagay lang sa box. Pag nandito lang ako sa Kuwait, mag-share. Pero pag umuwi na, kanya-kanya na tayo. Hindi po. Ito po ay totoong buhay. No? Dahil kung babalikan po natin yung ating buhay, tayo po ay, diba? Maraming basahan sa harapan ng Diyos. We are only saved by grace. Amen. So kaya mga kapatid, ito po yung challenge sa atin. Nawa, hindi po natin baliwalain itong mga ginagawa po nating pag-aaral. Pagbibigay ng panahon upang ating spiritual na kalalagayan ay tumatag, makilala ng lubusan ng ating Panginoon. Amen? Before we conclude, I will invite everyone. So, kanina po, di ba, sabi ko, kumustahin niyo po yung mga kapatid. Ano pong respond nila? Okay lang. Feeling well. Masaya naman ako. So ngayon po, nakita po natin yung ating kalalagayan. Spiritual, ha? Hindi po physical, spiritual. So nakita po natin yung ating kalagayan spiritual. So let us, I invite everyone to reflect on the state of your spiritual readiness. Handa na pa kayo pag dumating ang Panginoon Jesus? Makakasama pa kayo doon, hindi pa kayo masasarahan ng pinto. Are you nurturing your vibrant and enduring faith? Ginagawa po ba natin yun? So let us take a moment to pray together and asking God to empower us to be prepared, watchful,
and eagerly anticipating the Lord Jesus Christ sa kanyang muling pagbabalik. Pwede po ba tayong tumayo and pray? And naayaan po yung ating music team na tumugtog ng isang awitin. Habang tayo po ay lumalapit sa ating Panginoon. So, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon upang kausapin ng Diyos sa inyo pong spiritual na kalalagayan. Hindi ko po alam kung anong inyong estado ng inyong spiritual na kalalagayan. Ang Panginoon lamang po ang nakakaalam. Katulad po ng ating napag-aralan, the wise virgin, they bring extra oil. They ready, they prepared. And the other five, they are foolish. They forget to bring an extra oil. At yun pa ang humantong sa kanilang sinapit na sila po hindi nakapasok dun sa wedding celebration. So ngayon mga kapatid, let us examine ourselves. Kausapin niyo po ang Panginoon. Dahil kayo po nakakaalam ng sitwasyon, ng estado ng inyong spiritual na buhay. Handa na ba tayo? Nagpapatuloy ba tayo sa paglago sa Kanya? So, sige po, kausapin niyo po ang Panginoon. At ang Diyos, He is very welcome na tanggapin, patawarin anuman ang ating mga sitwasyon. And He is willing na tayo po'y bumalik sa Kanya at gawin yung ninanais niya while we are waiting sa Kanyang pagbalik. Sige po. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Glorify your holy name. Oh, Jesus, we worship you. Oh, Spirit of the living God, continue to touch our hearts. Oh, hallelujah. Panginoon, nakikita niyo po ang puso ng bawat isa. Sabay-sabay po sa amin, O God. Ikaw lamang po, Diyos, ang nakakaalam ng aming spiritual na kalalagayan, O God. Panginoon, mahabag po kayo sa amin ng mga makasalanan, Lord. Hindi po kami nakaabot, Panginoon, sa nais niyo. Oh, hallelujah. Oh, Holy Spirit, continue to touch our hearts, O Lord. O God, nakikita niyo po ang puso ng bawat isa. Ikaw nga po, Diyos, ang patuloy na pumilos sa basa sa amin, Lord. Hallelujah, O God. Hayaan niyo, Panginoon, na kami pong
balikan, O God, yung amin pong naranasan sa inyo, O God, nung tinanggap ka namin, na kami po, O God, ay mainit sa inyo, Panginoon. Subalit, dumadating yung mga panahon, Lord, na iba po yung aming priority. Nawawalan po kami, Panginoon, ng time sa inyong mga salita, pag-aaral, O God, pananalangin, sa pagdulog sa inyo, O God. O God, nakikita niyo po ang puso ng bawat sa po sa amin. Lord, have your way. Hindi ko po alam ang pinagdadaanan ng aking mga kapatid, but right now, O Lord, ibalik niyo po kami, Panginoon, sa init ng aming pong pagmamahal, paglilingkod sa inyo. Lord, na hindi po namin baliwalain, O God, ang inyong mga salita. Ang bawat mensahe, Panginoon, namin pong naririnig sa pulpitong ito. Lord, na hindi lang po ito magrema sa amin, kundi Lord, magpabago sa aming buhay. At yun po yung nais niyo, Panginoon. Hallelujah. O God, o hindi po kami magbabago, Panginoon. Magiging katulad po kami, O Diyos, ng 5 foolish virgin, na ikaw ay dumating, sila po ay nasaraan ng pinto, Panginoon. That we are just attending the church and going home, and we will come back again next Friday. Panginoon, hindi po yun yung desire niyo po sa amin. Sabi niya po, Lord, na kami po ay patuloy na lumago sa pagkakilala sa inyo. Lord, nawa, hindi ko na baliw-lain ang mga bagay na ito. Lord, ang aral ng parable of the 10 virgins of God, nakatuloy po namin itong apply sa aming mga buhay, Lord. Oh, hallelujah. Holy Spirit, continue to touch our heart. Panginoon, nakikita niyo po ang aming puso, God. Lord, alisin niyo po yung mga ibang sumasagaban sa amin, Panginoon. Mga kabigatin, mga problema, O God. Mga kasalanan sa aming mga puso, O God. Hallelujah. Let it be, Panginoon, katulad po kami nung 5 wise virgin, Panginoon, that they always prepared. Handa po sila, Panginoon. Na lagi po sila, O Diyos, handa sa inyong pagdating, Panginoon. Kaya naman, Lord, sa aking mga kapatid, let it be, Panginoon. Patuloy naman, Panginoon, kami mag-strive, O God, magpatuloy namin pong palaguin, in-nurture ang aming pong relationship sa inyo at sa aming kapwa, Panginoon. Oh, hallelujah. We worship you, Lord. We glorify your holy name. At nawa, Panginoon, habang kami naghihintay ng iyong pagbabalik, O God, we should be faithful, O God. Dahil hindi po namin alam ang panahon at ang oras, ang araw. Kaya nga sabi niyo, Panginoon, watch out. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Salamat po sa mensahe niyo po sa amin. Lord, na hindi po kami, Lord, that we will never be the same again, O God, as we live in this place. Makita po namin ang kahalagahan ng inyong mga salita sa aming buhay. Salamat, Lord, sa biyaya niyo. Salamat sa biyaya niyo, Panginoon. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen.